Hi guys! What's up? It's me again, Azon Agudelo, and welcome back to my YouTube channel. So ngayon lang ulit nakapag-upload and everything kasi kakatapos lang ng aming school year, which is the school year 2024 to 2025, and then katatapos lang din ng aming summer class. So we are required, hindi naman required pero kinakailangan na para ma-take na yung mga iba. So ang gagawin natin ngayon is we will have a reaction video sa mga nagawa ko to my course, which is the visual technologies from my first year to second year. So tatlong part kasi ito, from my first semester and second semester during my first year and first semester during my second year. So it's a compilation. Yung mga iba, hindi ko na alam kung saan napunta, pero meron ako pang naitabi. So let's go. So first, ang ni-require sa amin na medium to do this plate is for pencil only. So mga pencil lang ang dapat gamitin as medium. So first is this 3D textured building materials. 3D textured building materials. Ito siya. So natatandaan ko parang ito yung first time na mag-plate kami sa subject na ito. So hindi ko pa siya masyadong alam kung paano yung technique ng bawat pencil. Wala siyang grade. So ang grade pala nitong plates ko na ito is 63. Diba? Ganun talaga pag sa architecture. Masyadong mataas ang standard. So next naman is ito, still life. Ayan. Yung still life namin para nilagay si ma'am sa table, and kung nasa ang upuan ka, yung angle na nakikita mo sa mismong table, yun ang ipoportray mo. So exam namin to dito ay 71. Next, ito nakakatawa. First portrait ko as an architecture student. Actually, hindi ako nagpo-portrait or hindi ko alam. Lahat ng ginawa ko sa architecture, lahat ng pagdodrawing ko na medium or style, puro first time ko lang. So sa'yo, Akisa, kung nanonood ka. Pero hindi ko na to pinakita sa kanya kasi nahihiya ako. Hindi ko alam naman. Like, naging ganyan na siya. From this to this. Kasi first portrait ko to. Hindi ko alam kung paano mag-portrait or diba? So, sa first time, not bad. Job. Pero hindi ko siya nagugustuhan kaya. 81 yung grade niya, pero -1. Kasi incomplete title block. So 76 na lang siya. So alam mo sa Archi dapat dapat inaano mo lahat ng mga ito lang pala yung kulang, complete title. So dapat tinitingnan lahat ng mga. Next, ito naman is hatching technique from a Greek mythology. Ayan, ito naman siya. So, ang comment ng mom ko, medyo sharp yung stroke, hindi nag-blend. Hindi siya nag-blend, parang mas nag-blend pa dapat siya. So, ang grade ko naman dito is 73. Next is, ito, spirit animal. Parang ito, from half-half. Sa gusto mong animal na nagpo-portray sa'yo at sa portrait mo sa kanya. Half-half. So, wala siyang grade. Kasi exam namin ito. Parang exam yata. Wala siyang. Ito next. So, pagkatapos namin mag-pencil, ni-require naman kami ni ma'am na mag-pen. So, ito naman yung pen namin. So, ang title nito is
different shading techniques. So, ganito siya. Ayan. Merong hatching, stippling, and scribbling. Pinagkukumbay-kumbay lang siya. Hindi ito yung original na concept ko, pero binago ko siya kasi hindi ko na matapos yung una kong ginawa. So, nagkaroon ako ng second option na mas madali na lang kung i-portrait. So, ang grade nito is OMG 50 kasi nga late. Alam mo sa Archie, malaki ang bawas pag late ang isang plate. So, sa mga architecture student na upcoming freshies, huwag niyong ipapalit yung mga plates yun kung hindi nyo gustong mababaw. Okay. So, ito, next is Architectural Entourage Human. So, ayan. Human. So, combination ulit siya. Stippling, scribbling, hatching, cross-hatching. Ayan. Sa entourage to, so, ang grade ko dito is 75. Ano ito parang yung nakapasang plate ko? 75. Next, ito. Natatandaan ko to. Exam namin to. Parang nirequire kami ni ma'am na lumibot sa campus and then kami, live, parang live portrait, parang gano'n. Parang sa actual na location, doon ka mag-stay, das doon mo i-drawing. So, ito siya. Parang medium yung requirement. Dapat may hatching, parang mix technique yung ni-require. May dapat hatching, cross-hatching, scribbling, and stippling. Medyo binilisan ko kasi ito kasi meron yata akong pupuntahan or something. Kaya binilisan ko. Kung i-judge ko ngayon, medyo magulo siya talaga. Para ang gulo-gulo. So, ayan. Ang grade ko dito is 69. Diba? Ang mababa. Kasi nga, hindi siya masyadong maganda. Next, ito naman. Architecture Entourage Perucal. Ayan siya. Diba? Ang hirap yun kasi puro stippling lang siya. Ang ganyan siya. Diba? Nakikita no? Puro stippling lang siya. Parang period lang siya. Ayan. Medyo maganda ito. So, ang grade ko dito ay 50. Baka late. Baka late. Yeah. Next is ito. Ito yung pinaka itong type na to kasi kaka-corona lang ni Miss Michelle D ng Our Miss Universe 2023 o 2023 yata. So, kaka-corona lang siya. So, ang require naman sa amin is white pen. Halata ba si Miss T? Miss T. So, ang grade nito is 12. Parang hindi yata na ilang. So, yun. At saka, ito naman yung parang final plate exam natin. Yung first year kami. Ito siya. Ganon din, still life. Niligay ni ma'am sa isang table yung ipo-portrait namin, i-drawing namin. So, kung saan location yung table mo, kung anong view mo sa table mo, yan lang ang ipo-portrait mo sa ito sa amin. It is a canvas painted with acrylic paint. Meron bang grade? 82. Ay, medyo maano yung grade ko dito, 82. Ang cute kasi nito. Tapos may texture siya. Okay. Yeah. So beautiful. So yun lang nung first semester ko during my first year. Meron pa pala. Meron pa. Ito. Ay, parang mga muto.
Ito naman is, okay, different shading techniques na naman. Gothic architecture. Hindi ko lang matandaan kung ano na to. Kasi medyo magkakamukha lahat kasi ng mga ay, medyo mataas. 85. So ito, puro hatching, then stippling, and then scribbling. Ayan siya. Ay, parang ako yata yung unang nakatapos nito. Ako yung unang nakapag-submit kasi. Kaya siguro mataas yung grade. Ito, architectural entourage trees. So, entourage naman ng mga trees ito. Parang rush pa yata ito. Kasi ginawa namin ito sa may tapat ng school, sa may store. Ayun, doon kami nag-go. And ang grade nito as 85. Medyo mataas na ito. 85. Alam mo kasi guys, sa architecture school, dapat hindi nalilate yung mga plates mo. Dapat on time or before the deadline. Kasi pag late na yan, malaki yung bawas sa school. So, okay. So next naman tayo is VT2. So, VT2 naman tayo. So, tinake ko ito second semester ng first year. So, ang na-require naman na medium na dito is watercolor. So, na-require na kami mag-color ng mga water-based naman. So, ang first grade ko naman during my second semester is this one. Ito, color wheel. Pero nilagyan namin ng touch of something be creative, sabi niyo. So, ayan. Ginawa ko siyang parang festival. Ayan. I got 41, 23, and 16. Total of 80% grade. Late nga lang siya. So, -2. Super cute. Next is, medyo hindi ko ito nagustuhan. Ito naman is watercolor technique. So, marami siyang per box is iba-iba yung technique. So, ganyan siya. Glazing, wet on dry, masking, sponging, full in color, stippling, salt, tapos scambline, at marami pang iba. Yan. Medyo natatawa lang ako sa bata. Tapos saka ito, medyo siya. Hindi masyadong yung effort. Pero it's good. Good na siya. Kasi first time ko ulit mag watercolor noon. So, it's 79%. So, medyo mataas siya. Ay, ito. Late yata ito. Ito naman late. I think late to. This is a coffee painting. So, coffee painting siya. This is the Burgos Lighthouse. Ayan. So, Burgos Lighthouse to. Cafe Bohedor Lighthouse. Ayan. So, 72% naman ang grade ko dito. Next is this one. It's polychromatic painting. So, ito yung reference ko. This is my reference and this is my plate. Ay, dumikit na siya. Ayan. 73%. -2 kasi nga class absent. Absent ako. Medyo nagkasakit ako sa parang gano'n. Next naman, ay ito exam. Medyo mababa yung score ko dito. Alam mo kung bakit? Alam mo kasi sa hindi kasi akta. So, dapat sa complementary, magbe-base ka kasi sa color wheel. So, yun sa complementary ko, yung score ko is dapat kasi 2 colors pa. Hindi kasi nga complementary. Nag-use ako ng mga maraming colors. Ang score ko lang dito ay wala. Hindi ilagay. Then, next is ito. Architectural textures and finishes. So, ano mga to?
May sofa, may kahoy, may ice, may grass, may stone, iba-ibang klase ng wood, stone, glass yata, 2 glass, sofa, and everything. So, watercolor dito. So, ang grade ko dito ay 85%. Next is this. Mga dahon-dahon naman siya. Ayan. Parang ipag-aano mo lang siya. Parang garden lang siya, pero nakasofa. And then, ipipaint niya lang ng using watercolor. Medyo na-duplicate. It's 82%. Next, ito naman ang medium na ni-require sa amin na gamitin is colored pencil. So ito, ang title naman nito is it's Rubicon Chip. So ang title is based sa pangalan ng car. So ito yung napili ko. Kasi parang magpo-portrait kayo ng mga gusto nyong maging car. So ito siya. So ang grade ko dito is 86. So next is this one. So first time ko na naman ito. This is famous architect portrait. So ang napili ko is si Buckminster Fuller. Ang grade ko dito is 83%. Next, ito naman. Ito pa. Watercolor pa ito. Watercolor pa. Human delineation. Para siyang human entourage din. Pero ganyan siya. Grade ko dito ay 80%. Next, ito no more. Ganon din siya. Labas kayo sa room and then magka-capture kayo ng ipoportrait. Science building. Ang rate ko dito is 75. Late kasi late. Ito na. Ito na pinaka... kasi nga, alam mo ba ito? Rush to kasi may ginagawa kami. Parang 82. So, yung mga classical group ko, gumagawa na ako, hindi ko pa ginagawa. Wala nang tinta yung marker. So, ganyan na lang yung output. Tapos, late ito. So, 60%. 60%. Alam nyo, nagbabase din sa mga gawa nyo kasi yung grade nyo. So, wala kayong sisisihin, kundi sarili nyo lang. Next, ito na ang last. This is, I take this course no second year na ako. Second year for semester. Floor plan rendering. Ayan, floor plan rendering. Okay naman siya, pero very hindi ko siya kasi natapos kasi wala na akong 75. Next is ito. Exploring still life through marker. So, marker naman ito. Parang marker din naman ito. Hindi. Ayan man. Marker. So, marker. Ganun din yun. Exploring still life through marker. So, naglagay na naman si Ma'am sa table and then forward. Alam mo ba dito, habang nagdo-drawing kami, syempre, habang nagdo-drawing ka, medyo tumatagal yung oras mo. Yung eyes nagme-melt. So, habang nagdo-drawing ka, umiiba yung form ng eyes hanggang sa natutunaw na siya. So, ganyan siya. Semi-tunaw. Char. So, ganyan siya. Ito naman, newspaper portrait. Ayan. From a famous architect. Ang na-require yata sa amin dito is stippling. Ayan, stippling. So, ang grade ko dito is 83. Next is, ito, exam yata. Ito yung exam. Perspective rendering. So, ayan. So, yung floor plan namin, ito yung perspective niya. So, nagplano muna kami bago kami ito. Ang grade nito is 87, pero minus 5 kasi wrong title block. Sa title block kasi. Next, ito, hindi, nung ginagawa ko to hindi ako confident kasi parang hindi ko gusto yung nagiging outcome niya. Parang hindi ako confident na. So, yung title naman ito is
Architectural materials texture. Ang grade ko naman dito is 81. So, and next, this is the mastering site development plan rendering. So, ayan. Ito yung site development plan na plinano namin. So, kung mapapansin mo, roof ng perspective ko ay gray, pero ang color ng roof ko sa SDP ay red. So, paano naging ganon, diba? Yun, ang grade ko naman dito is 79 plus 1. Ay, plus 1 yata. Mga early na ipasa. Next, ito ang pinaka-colorful na trees sa buong levels. Ito. Architectural and entourage trees with markers. So, markers yung ginamit namin dito. So, ang grade ko naman dito is 75. Next, ito last na. Ito naman is cartographic portraiture. Ayan. So, this is Chelsea Manalo, Miss Universe Philippines 2024. 2024 ba? 2024. So, ayan. Tapos, yung map na to is Sarawak City. Pero, Sarawak City. I-rotate ko lang siya. Ito siya. Sarawak City. Ayan. Tapos, ang namin dito, ay ang ginamit kong technique is hatching. Cross hatching. Yun. Pero medyo magugustuhan. 77. Ay, that's all. Sana nagustuhan niyo yung mga plates ko. Diba? Kahit hindi masyadong maganda and everything. Diba? Sana ni-inspire. Wow! Na-inspire sa mga mababang grades. Pero alam niyo guys, dapat magipasa kayo ng plates yung on time or before the deadline. Para sa yun, hindi kayo makakuha ng mababang grades. Kasi kung pangit na, kung alam nyo ng pangit yung plate nyo, tapos ililate nyo pa, hindi nyo makakapasa. So, as much as possible, maganda yung plate. At saka, on time yung pag-iipasa. So, I hope you like this video. I hope you hugot kayo ng aral and everything. Ay, dyan. Ayun lang. Paano ba? Bye-bye. Thank you so much for watching. Till my next vlog. Bye-bye.